Magandang araw po mga kuwangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin kung saan man sulok ka man ng mundo, please lang isubscribe nyo naman ang aking mga videos at i-like din ang aking mga channel. Diba? O ngayon, ang ganda-gandang pag-uusapan natin. Clap-clap muna dyan sa mga DDE supporters dyan. Kasi nga, ito, breaking news, breaking news. Supreme Court pinagtibay ang desisyon na illegal ang impeachment kay VP Sara. Bago po natin panoorin po yung Supreme Court tagapagsalita, nako, clap-clap muna dyan sa mga DDEs. Kaso lang, mangiyak-ngiyak nga yung mga kongresista, lalong-lalo pa yung mga Makabayan Black. Gusto nila kasing i-reverse yung impeachment complaint kay VP Sara para maipagpatuloy ang kanilang reklamo sa Vice President. Diyos ko, alam mo, tuwang-tuwa pa naman siya sa Sandro Marcos, sa Chihuahua, sa Chua, sa Abante, sa Adjong, di ba? Adjong, kaso lang namatay na si Akop eh. Kaya wala na si Akop eh. Si Dan Fernandez hindi na rin nanalo sa pagka-congressman. Kaya ngayon, ang saya-saya ng mga supporters tuluyan ng ibinasura ang kanilang reklamo laban kay VP Sara. Kasi nga depektibo, kaso lang pinipilit nila na ilaban yung impeachment complaint. Kasi nga, may sila eh. Gusto nila pabagsakin talaga yung mga Duterte. Ito, panoorin po natin yung galing talaga sa Supreme Court, Decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Aguila took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5, when A. A properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. A properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days, or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days, as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C. No articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Third, the court affirmed the power of the House of Representatives to promulgate its own rules of impeachment. However, it clarified that Section 2 of the House rules, as it is currently worded, requires the impeachment when it is filed through the second mode. The second mode is provided in Article 11, Section 3, Subsection 4 of this Constitution, where the endorsement of at least one-third of the members of the House of Representatives would be sufficient to transmit the articles of impeachment. In view of the current wording of Section 2 of the Rules of Impeachment,
as drafted and promulgated by the House in its 19th and 20th Congress, the House may, optionally, upon its own prerogative, O, andyan lang muna mga kawangis. So, actually, mahaba pa yung kanyang binabasa eh. Kaso lang, talagang masayang-masaya po yung mga Duterte supporters kasi nga, binasura na talaga ng kataas-taasan ang hukuman sa balat ng lupa. Kaso lang nga ngayon, mangiyak-ngiyak ngayon ng mga makabayan black. Yan say... Sino ba yung isa? Si Castro. Si Castro. Pati yung isa pa yung parang new yung bunganga. Na kung ano naman kaya kanilang mga ano naman kaya ang kanilang mga ibibigay naman ng mga litanya na panlaban naman kay BP Sara kung bakit binasura. 'Di ba? Nako, mangyak-ngyak tapos mabibwisit na naman yan ng mabibwisit naman ng mga kongresista diyan kasi sasabihin nila bakit pinapabura naman ng mga Duterte. Kasi lahat diba ng mga bagay na nangyayari, lahat mayroong kaakibat na kasama yung mga Duterte sa usapan. Tapos ngayon, binasura ng Supreme Court, sasabi naman nila, binayaran naman sila ng mga Duterte. Di ba ganyan lagat ang sinasabi nila na palaging binabayaran o laging nalaging party sila ng ganitong mga akusasyon, laging may kasama yung mga Duterte. E ngayon, wala pinagtibay, illegal. So ibig sabihin illegal, ibig sabihin ang ginagawa palang paninirawa kay BP Sara ay illegal kasi nga ang binigyan nila 'di ba na impeachment complaint is 4 na sinadmit nila. Tapos ang tinanggap nila yung pang-4. Ayun pala depektibo masyado. Kaya hindi katanggap-tanggap talaga yan. Hindi katanggap-tanggap sa mata ng mga mamayan o taong bayan na talagang pinipilit ng mga kongresista na magtaga-gobyerno na dapat talaga malitis si BP Sara. 'Di ba nagmamadali sila na litisin si BP Sara doon sa Senado kaya gigil na gigil sila kay Chis Escudero kasi nga dahil daw nakalagay daw doon Fort Wade, kailangan daw litisin kaagad. O ngayon ang lumalabas, sinong katawa-tawa ngayon? Sino ang katawa-tawa ngayon na lumalabas? 'Di ba kayo? Kasi pinipilit niyo yung litisin, ayun pala sa Supreme Court depektibo masyado. Ngayon lumabas talagang depektibo talaga yung impeachment complaint laban kay BP Sara. O ngayon sino bang katawa-tawa? 'Di ba kayo? O ngayon, saan ang sinasabi ni Ping Lacson, ni Tito Soto, kung sino pa dyan mga hinayupak na mga tao dyan na kailangan daw simulan na yung paglilitis kay BP Sara. Diba? Tapos gigil na gigil kayo sa dating Senate President na si Chis Escudero kasi daw hindi pa sinisimulan ng paglilitis, diba? Pinabatikos nyo masyado si Chis Escudero, pati yung mga kongresista batikos ng batikos kay Chis Escudero kasi daw tuta ng mga Duterte. Ngayon, ano bang nangyayari ngayon? Napatunayan na talagang epektibo ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayan na, Korte Suprema na yan nagsasalita. O ngayon, di ba? Kawawang mga nilalang sa sobrang paninira sa mga Duterte, ano ba nangyari sa inyo? Wala pa rin. O ngayon, magpapail ulit naman sila ng panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara. Ano naman kaya ang kanilang subject? Kasi pinipilit nila talaga na wag patakbuhin si VP Sara sa susunod na eleksyon sa 2028. Kasi nga, natural, babalikan kayo eh. Anong ginawa nyo? Binaboy nyo yung pagkatao nila eh. O ngayon parang, ano naman kayang mga pautot ng mga makakaliwa, ano naman kayang kanilang mga diskarte para magpala ulit ng impeachment complaint kay VP Sara. Kaya sa ngayon muna mga kawangis ko, klap-klap muna tayo sa mga kapwa ko Duterte supporters diyan na binasura na yung impeachment complaint ng Korte Suprema laban kay VP Sara. Kaya sa ngayon, masalamin babay muna sa ngayon.